What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. So, ayan. Matagal-tagal po akong hindi nakapag-vlog kasi after the incident ay marami tayong inasikaso. Punta tayo sa fire station, nag-file tayo ng complaint, tapos inintay ko pa yung interview ko sa MPI, which is yung Manitoba Public Insurance. At ayun nga, ina-assess pa nila, no? Inintay ko pa yon, inabot ako ng 45 minutes sa pakikipag-usap sila through phone. At gusto ko lang sumagot sana dun sa mga comment na nababasa ko, no, boys and girls, regarding dun sa incident. By the way, ito nga pala yung paraong reporter, no? Dito nga pala nangyari yung insidente. Ito, kung makikita nyo, yan yung apartment, ito yung restaurant. Tapos nandito yung ito yung kung saan nasunog yung aking Outlander. Ayan. Sa mga nagtatanong po, hindi po electric car yung aking sasakyan. Dito po kasi sa Canada, once po na nagwi-winter, may tinatawag po kaming black heater or yung pampainit ng engine. Para po, the other day, kahit mag negative 20 siya pataas or negative 15 siya pataas, magi-start pa rin yung sasakyan mo. Yung iba kasi, pag nag-frozen po yung makina, or lalo na yung mga langis, hindi mo siya, mahirap siyang start. Yung iba, nadidiskarga or kasi nga malamig, nawawala ng power yung battery. So, kaya kailangan po siyang isaksak. Yun po yung kanyang tinatawag na black heater, kung tawagin. Para po ma-maintain yung kuryente at saka yung engine para mag-start pa rin siya. Ayun. Sana nasagot ko, no? Ayan. So, sabi nung isang comment, ano nangyari, boss, sa Outlander mo? Ayan. Panoorin nyo na lang po yung buong vlog. Malalaman nyo po kung ano nangyari dun sa Outlander ko. Siguro si boss hindi nanood kasi tinatanong niya ano nangyari sa Outlander mo. So, may nag-comment din naman na mukhang nagsimula sa black heater. Hindi kasi dapat 24 hours siya naka-plug in. Minsan akala kasi charger yan. Need lang yan i-plug in kapag sobrang lamig na ng panahon para yung oil hindi ma-freeze at hindi mahirapan mag-start. Tama naman po yun. Kailangan po hindi 24 hours nakasaksak at need lang i-plug in pag sobrang lamig na nung panahon. Yung nang incident po nung sa akin kasi, less than 30 minutes lang po nangyari. Yung pagka-plug ko po nung saksakan, after 30 minutes, wala pang 30 minutes, umapoy na po siya. So, kung hindi lang po may tao at may kumatok sa amin na sinasabi, dumaan dito sa street na to. Sinasabi na, ay nga po, nasunog siya. At saka po paglabas namin. So, meron po akong CCTV, tsaka meron din po akong konting videos na ipapakita sa inyo. Good to see that everyone is okay. Mas napansin lang ako, pinakita sa time between 1 minute around 1 and 12 that there were two cars facing each other. I believe there is a law in that there is a law that cars should be parked parallel to the road facing with traffic. Sanay tayo sa Pilipinas na pwedeng ganun, but in Canada you can be fined from wrong parking. Risky yan kasi yan kahit pa saglit lang nakapark. Sana di tayo masanay ng ganyan. Salamat po sa pagpapaalala doon sa nag-comment na yun. Actually, ito pong bayaw ko at saka yung sa akin, minsan po magpaparada po kami facing each other. Minsan naman yung nasa ayon po, depende po. Tama rin naman po kasi bawal po dito sa Canada yon na kailangan ay kung papunta dito yung daan, papunta rin din yung parking. Pero hindi naman po dahil nakaparada pong ganun ay lagi po ganun yung parada natin. Nagkataon lang po nung time na yun ay ganun ang parking natin. Yan. Salamat po sa paalala. Yan. Even sa Japan, pangit ang performance ng Mitsubishi. Hindi naman masyado mabenta. Well, hindi ko po alam. Hindi pa ako nakarating ng Japan. Ito yung isa naman, sabi, gusto ko pinanonood yung video nyo, pero habang tumatagal, pumapangit ang ending ng mga video. Basta na lang nag-e-end, walang kalatoy-latoy. Salamat po at pinanonood nyo po yung vlog ko, no?
at nasusubaybayan nyo at alam nyo na yung ending ko lagi ay pangit. Ibig sabihin, pinanonood nyo po from very start hanggang end. Which is maraming salamat po sa suporta. Kaso nga lang, nung time kasi na yon, hindi ko alam or wala akong nagawang ending kasi galing po kami ospital. Hindi po ako nakapagpasalamat at ingat kayo dyan. God bless. Yun po ang aking laging ending. So, yaan nyo po. Pipilitin ko po na mapaganda yung ending. Lalagyan po natin magandang drama music. Paano po ba magandang ending ang gusto nyo? Ayan. I prefer battery maintainer than black heater. It will shut off automatically once fully charged. Ito pong battery maintainer, marami po nag-message sa akin. Ito na lang daw po yung gamitin ko. Pero hindi ko po alam, no? Kasi nasanay po ako dito na, kasi noon pa naman sinasaksak ko na yan eh. Yung Outlander na yan. Wala naman po ako naging problema. In fairness, may mga previous vlogs po ako na nakasaksak po yan. Alberta, nung napunta ako dun sa pilot mount, nakasaksak po yan, 12 hours, wala pong nagiging problema. Nagkataon lang po na, yun nga, nasunog siya after 30 minutes natin isaksak. Ayan. May nagsabi naman po dito, pinalaki muna ng bumbero ang apoy bago binomba ng tubig. Well, hindi po, no, kasi hindi naman po pag-arrive ng bumbero, yung nakikita po natin sa mga reels, na nagmamadali sila, tumatakbo at ini-spray kaagad. Actually, mabilis po yung responde nila rito. Hindi lang po siguro natin naintindihan na akala po natin, pinalaki po muna ng bumbero yung apoy. Pero hindi po. Dumating po sila, malaki na po yung apoy. And inintay po nila syempre mag-start up yung mga makina nung fire engine. Tapos sa kanila na bomba. Nagawa naman po nila yung kanilang job. Hindi mo ginamit yung mga snow para ma-extinguish yung apoy dahil dami ng snow sa Gedli, nag-over voltage yung black heater, wala bang fuse ang mga heater dyan, Dre? Salamat po dun sa comment. Bali, ginamit po ni na Kirk at ni Kuya Raymond yung yellow. Actually, nagpapala po sila, no? Kaso nga lang sa sobrang siguro tuloy-tuloy yung apoy. Kasi ako naman, tumakbo ako sa loob ng restaurant para kumuha ng fire extinguisher. Kasi yung thinking ko, baka mamaya lumaki. Kasi katabing-katabi po siya ng restaurant. Baka mamaya thinking ko lumaki, madama yung restaurant. Kaya binugahan ko na rin kagad siya. Yan. So, sabi nung iba, total loss na yan, kuis, palit na. Opo, dineclare na po siya ng bombero na total loss. Kaso nga lang, under investigation pa po siya ng MPI. Sabi po ni MPI or yung Manitoba Public Insurance, it's gonna be 2 to 6 weeks investigation kasi since ang nangyari po ay sunog, no, sa sasakyan. So kailangan daw po nilang deep investigation kasi hindi daw po usual yung mga nasusunog dito at yung iba daw po kasi ay sinasadya. So kaya dapat talaga imbestigahan nila ng mabuti. Kaya aabutin siya ng 2 to 6 weeks. Ayan. So yung isa naman buti nasunog yung sasakyan mo, at least may content ka. Kaso mababa pa rin din yung views mo. Well, isa lang po masasabi ko sa inyo, boss. Unang-una, hindi ko po ginawa yung pagsunog ng sasakyan ko para magkaroon ng content. Sino ba naman pong nasa tamang pag-iisip na susunugin yung sasakyan para lang magkaroon ng content, ano? At isa pa po, kahit po mababa yung views ko, hindi naman po tayo yung ipinagmamalaki na, uy, nasunog yung sasakyan ko, tingnan nyo. Sinishare ko lang po kung ano yung nangyayari. Tulad po ng mga previous vlogs ko. Kung ano lang po yung buhay namin dito sa Canada bilang temporary foreign worker, ay kinukwento ko lang po. At sana naman po sa pag-comment nyo ng ganito, ay iniisip nyo rin po yung kapakanan ng pamilya nyo. Kasi tulad ko po, hindi po biro yung nangyari sa amin. Actually, natakot po ako, yung mga bata po, takot na takot. Dahil malaki po yung apoy. Nakakatakot po siya. Hindi po siya yung, nasunog yung sasakyan. Hindi po ganun. Mabuti na lang din po at nakapag-video ako at nakapag-vlog kasi at least meron akong ebidensya kasi hinihingi nung MPI, nung Manitoba Public Insurance, yung mga videos and photos ko. So sa incident na yun. Doon po sa nag-comment na mabuti nasunog yung sasakyan mo, at least may content ka. Hindi, para sa akin po, no, mali po yung comment nyo na yun. Sasabihin ko na po talaga. Hindi po tama. Parang nakaka-offend po yun sa akin on my part.
Kasi hindi naman po tayo gumagawa ng content dahil hindi natin sinadya yung pagsunog na yun para sa content lang. Ayan, at yun nga, sa mga nagtatanong, sa ngayon po wala po ako sasakyan, pero under pa rin po, meron po akong libreng car rental doon sa insurance ko. Kaso good for 1 month lang siya. At it's only $56 per day. Ang marerent ko nun ay it's either small SUV or kotse. Sa ngayon, hindi ko pa naman kailangan na umalis ng area kasi ito lang po yung trabaho ko tsaka yung bahay. So hindi ko pa po kailangan sasakyan. Kaya hindi po muna agad ako kumuha ng car rental. So soon, baka pagpupunta po kami mag-grocery, doon na lang po ako kukuha at ng car rental. Pero sa ngayon, hindi po muna. Maraming salamat boys and girls sa panonood at sa mga prayers, maraming salamat po. Lalo na po sa mga nag-message, nag-comment, maraming salamat po. Hanggang dito na lang yung vlog ko, short vlog lang po to. Ingat kayo lagi boys and girls, bye, God bless.